Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:05 sa aga. Lalina, lalina, tugimon taong Western Visayas. Lalina, tulimon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya at teknolohiya. Lalina, tulimon taong Western Visayas. Lalina, tulimon ang mga ugat sa rehiyon. Libutong talibalon na kasaysayan ka. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tuntong alas 10:55 sa aga. Tukib. Lalina, lalina, tugimon taong Western Visayas. Lalina, tugimon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Ang Western Visayas. Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Live nyo kami nga mabatian subong no sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Tugimon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at Adlaw kita sang Biyernes mga kaabyanan, Pebrero 6, 2026. tugimon taong Western Visayas. Welcome na sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, a Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Kasaysayan at kultura. Ako ang inyo classmate on air, Hope Torrechante, kag welcome na sa Tukib. Tugim, 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 tugim. Sini nga adlaw sang Biyernes mga kaabyanan, lain naman no nga lugar ang aton nga tukibon diri sa Western Visayas. Lalina, tugimon taong So dali na tukibon ta ang Tukadrif no sa probinsya sang Capiz. ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Ibaloon naton mga kaabyanan kung ano no ang current status sang Tukadrif sa probinsya sang Capiz kag anong mga measures no nga ginapatuman agud nga mapangapinan ining Tukadrif. Onda, kasaysayan at kultura. Tugim, tugim, tugim. So sini nga aga pagaupdan kita sa isa ka espesyal nga bisita. Updan kita sini nga aga sang Provincial Environment and Natural Resources Officer sang DENR Capiz. Si Dr. Ernest Federizo, pinaagi man of course no sa pag-coordinate kay Ma'am Maria Judy Bernas, ang Public Information Officer sang DENR Penro Capiz. So gina-acknowledge natin or ginapasalamatan natin si Ma'am Judy sa pag-coordinate sa ato no kay Dr. Ernest Federizo. So pinaagi kay Penro Federizo mga kaabyanan aton nga kilalahon no ang Tukadrif sa nga probinsya sang Capiz. But before that mga kaabyanan aton anay hibaluon no ang pinaka-latest
sa Bulkang Kanlaon sandig sa aton nga DOST Fivox Tukibon pa ang Western Visayas. sa makaligad nga 24 oras, 5 ka volcanic earthquakes ang nabalhag sa nga DOST Fivox sa Bulkang Kanlaon. Ginisandig sa bulletin nga ginpagwa subong adlaw sa Biyernes, Pebrero 6, 2026. Samtang ang sulfur dioxide flux naman sang bulkan naglabot sa 1,709 tons sang Pebrero 5, 2026. Sa gihapon mga kaabyanan, nakasaka sa alert level 2 o kon moderate level of volcanic unrest ang Bulkang Kanlaon. Western Visayas. Sabay naman sang DOST Pag-asa na ara sa gihapon no sa Philippine Area of Responsibility ining bagyong Basyang. Tukibon pa ang Western Visayas. Kadungan sini nagdeklara sang suspensyon sang klase ang 14 ka local government unit sa probinsya sang Antique bangod sang bagyong Basyang. Wala sang klase sa preschool tubtob senior high school sa banwa sang San Jose de Buenavista sa Aninii, Kulasi, Tibiao, Sibalom, Kaluya, kag Valderrama. Samtang all levels naman sa mga banwa sang Belison, Tobias Fornier, Hamtik, Patnongon, San Remeo, Barbasa, kag Bugaso. Western Visayas. So sa karon mga kaabyanan, nagapabilin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang probinsya sang Antique kag the rest of Western Visayas sandig sa 8 a.m. bulletin sang DOST Pag-asa. Philippine Standard Time 10:11 sa aga. Visayas. Dalina. Tukibon ang mga solusyon sa problema. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, makaupod na naton ang OIC Penro o kon ang Provincial Environment and Natural Resources Officer sang DNR Capiz, si Dr. Ernest Federizo. Bantayan sa pagbalik sang Tukib. Sa rehiyon, libuton ta, ibalun ta, kasaysayan Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing years in high school, di na mapakwenta yan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. I'm falling for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time 10:13 sa aga. Dalina, dalina, tukibon ta ang Western Visayas. Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa siyensya ka, teknolohiya. And as promised, isa naman ka lugar ang aton nga tukibon kag nangamtangina sa probinsya sang Capiz. Visayas. Baloon nato no ang status sang tukadrift, ang mga measures nga ginapatuman agod nga mapangapinan ang tukadrift sang Capiz. Kultura. Bago naton ipakilala ang aton nga espesyal nga bisita sini nga aga mga kaabyanan, again gusto naton pasalamatan si Ma'am Maria Judy Bernas, ang Public Information Officer sang DNR Penro Capiz sa pag-coordinate sa aton no sa aton nga dinapit subong nga aga. And gusto naton man i-acknowledge ang fact nga subong nga adlaw Biyernes no ang DNR Western Visayas nagapatuman sang
Dali na, tukibo Work arrangement, no? ayas. Dali na, Kung sa diin, Friday, no, wala sila sa opisina. problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tukibo, dali na, tukibo ang Western Visayas. Dali na, tukibo ang mangugar sa rehiyon. Libuton ta, ibalon ta, kasaysayan kag kultura. Tukib, tukib, But before that, mga kaabyanan, natagananay natin sa ligwa, no, si President Ferdinand R. Marcos Jr. Western Visayas. Dali na, dali na, tukibon ta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tukibon, dali tukibon ang mamugar sa rehiyon. Libuton ta, ibalon ta, kasaysayan kag kultura. So kung adlaw mga kaabyanan, may ara no sang aktibidad si President Ferdinand R. Marcos Jr. Tukib, tukib, sa Makati City, Western partikular no sa Makati Coliseum. Kung sa diin gina-recognize ang moral sa mga Filipino teachers kag gina-recognize no ang ila productivity kag ang Western gi-improve ang educational outcomes pinaagi sa ang mga solusyon. Cannot be remedied required honesty and compassion. Values that, while first nurtured within the Filipino home, are further shaped and strengthened in our schools by you, our teachers. Sa bawat batang natuto ng tama at mali, sa bawat kaalaman na naibabahagi dito nagsisimula ang pagbabago. At kayo, ang ating mga guro, ang humuhubog nito. While the family is our first school, the classroom is where the values are put into practice in a larger context. Ladies and gentlemen, I have always known that teaching is not an easy profession. I am myself, in my family, surrounded by teachers. Ang lola ko po, siyang naging teacher pa ng tatay ko. Ang mother ko, primary school teacher. Ang first lady, professor din sa mga iba't ibang law school. And I know that it takes patience, sacrifice, and most of all, courage. Oftentimes, these principles are in short supply in the world we live today. But we see them alive and burning in the hearts of all our teachers. And the government duly recognizes your efforts. And that's why it has to be met with tangible support. And this is why this administration has prioritized education in the national budget, allocating more than 1.34 trillion pesos in the sector. That is the equivalent of 4% of our country's economy, higher than other countries who are also trying to develop their educational system. We have ensured that the 2025 Service Recognition Incentive for teachers and non-teaching staff was released with an additional 7.3 billion pesos provided so that every eligible teacher receives this benefit in full. We have released as well 10,000 pesos for teaching allowance for school year 2025 to 26. We have published the guidelines on the grant of 7,000 pesos medical allowance in 2025. We are continuing the creation of additional teaching positions and the reduction of paperwork so that our teachers can focus on what
they do best, teaching. And as I said in my first State of the Nation address, no public school teacher should retire as teacher one anymore. We will expand our educators' career paths through strategic reclassification. By creating more high-level positions, we can have senior educators move up based on merit and open new entry positions to new graduates. Your promotion will be a doorway to a better life for you and your family. We hope to help you achieve greater financial stability and the much-deserved recognition for your very, very hard work. Beyond these benefits and changes, our commitment to creating a system that protects and empowers teachers remains steadfast. So as you take your oath today, whether as a teacher or as a school head, remember that every responsible citizen passed through your classroom and was shaped by your nurturing hands. Teach our youth not only lessons from the pages of a book, but lessons that shape lives, lessons of integrity, of responsibility, and for love of country. Many things in this life may change, but the lessons and values that you impart remain long after we are all gone. Mga minamahal kong mga guro, sa inyong mga kamay nakasalalay ang susunod na henerasyon ng Pilipino. On behalf of the Filipino people, thank you for choosing to build a nation with us through this noble profession. Congratulations to you all. Maraming salamat. Mabuhay ang ating mga Dali na, to give on down. Nabatian mga kaabyanan si President Ferdinand R. Marcos Jr. Solusyon sa problema Kung sa diin nun, ara siya sa Makati Coliseum para saksihan ang oath-taking sa mga bag-o promote nga mga manunudlo sa idalom sang Expanded Career Progression Program sini nga aga no sa nga Pebrero 6. Isa sa mga last few statements no ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat siya sa mga manunudlo kag ginapahayag nga ang mga manunudlo sa ila mga kamot no nakasalalay ang mga puturo sang mga Pilipino. Mabuhay sa aton nga mga newly promoted no nga mga manunudlo sa idalom sang Expanded Career Progression Program sa diin ang ila oath-taking ceremony gintambungan mismo kag ginsaksihan mismo sang presidente sang Pilipinas, President Ferdinand R. Marcos Jr. Dali na, tukibon ta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mamugang sa rehiyon. Libuton ta, ibalon ta, kasaysayan kag kultura. Tukib, Western Visayas. Tukib, Western Visayas. Dali na, tukibon ta ang Western Visayas. And as promised mga kaabyanan, subong nga adlaw sang Biyernes, Pebrero 6, Tukibon ta ang Western Visayas. Kibon ang tukadrift sang probinsya sang Capiz. And of course, ang makaupod naton sini nga aga si Dr. Ernest Federizo, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer sang DNR Capiz. Doc, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga Hope ko sa inyong mga tagapalamati sa Radyo Pilipinas. Yes, Doc, no, excited kami nga may baluan, mas makilala pagid no ang tukadrift sang probinsya sang Capiz. Siguro hatagyan ay kami Doc no sang brief nga
ideya kung ano bala ining tukadrift kag ano ang current official status no sang tukadrift sang probinsya sang Capiz. Mm. Dito ka brief, makita ini siya sa sa Banwas ng Pilar Capiz. May araw na siya nasaktan sa higad niya ng Siglas Meadows. Ang Tukad Reef is approximately 7 kilometers from Poblacion, Pilar. Ining Siglas Meadows naman niya, ang kita ini sa apat ka barangay sa San Lorenzo, San Antonio, Balugo, kag Kasanayan. Ang Tukad Reef actually sa 1996, declare na niya sa Marine Protected Area sa municipality of Pilar. Pero nag-untap lang siya sa Dira na hagna. And then, last year, the provincial government and the governor of the province of Capiz, si Governor Ferdinand Lato Castro, nag-issue sa executive order na declaring ito sa Marine Protected Sanctuary. Pero balikan natin kung declaration ni Wakal, naging ba sa challenge sa Supreme Court na naghambal nga ang municipal waters, hindi na sa within sa 15 kilometers. So, ining Tukad Reef ang pinaka-importante sa tanong katulad niya ang ecological importance, which was supposed to be sa 20 or 30 years ago, kung declare na siya nga protected area. Ganun kayo wala siya lamang ma-sustain ang ilang local nga mga moves during that time. So, in 2024, nakita ko na may tumpok siya na daw islet sa Pilar. Siguro ano yun siya, ang nila Tukad Reef na siya na yung target na to sa 2025, natin siya yung target sa aton niya protected area suitability assessment. And ganun kita, wala siya sa plano, wala ko idea na siya everything. Until nga pag-conduct naman sa aming pasa. So, initially, ang aming nakita ang roof area, mga 110.14 hectares na siya. Whereas ang seagrass niya is 125.24 hectares. Pero kung bigyan ng area na puno ng seagrass, i-enclose mo siya, ginapropose naman niya mga 3,500 hectares siya. Kaya dili mo damo sa marine turtles na nag-aagig, dili mo damo ang mga habitat din siya sa isda, sa pispis. Kasi sa 1980s, sunod sa among isa ka mga key informant interviewing, may sighting din sa Dugong sa 1980s pa. Matod man nila, katulad na ang Dugong, siyempre, gagawin siya, sigilas yung hindi ginakaon. So, may mga marine turtles sila, ang shellfish. Importante man siya, katulad sa tourism, may ang sand beaches ang Pilar Capiz. Simpleng dagat lamang ito. Yeah, beaches. So. And ini siya tungkol sa sea corals, breeding ground ini siya sa mga isda. Ang mga magagmay na isda, nag-istar nila sa may seagrass, kaya sa corals, kung dako-dako na sila. And finally, fishing ground siya sa community. So, ano siyang ecological importance sa Tukad Reef na propose sa mga i-declare na protected seascape kaupod sa iya nga Siglas Meadows. Since na-mention naman, Doc, no, nga mayara sang move, no, nga i-declare ini as a protected seascape. So, ano ba lang proseso, Doc, no, nga pag-aagyan antis ang isa ka reef or ang Tukad Reef, no, mangin isa ka protected seascape? Tapos na naman yung pasa, yung sabi ko naman sa regional office, so hindi siya isabit nila sa central office naman. Sa amon Biodiversity Management Bureau. Dito na yung mabalan kung matagaan niya sa dugang budget agad nga mapadalman nga matumaan. Pero, kung paano mabigyan ng protected area, kinulang niya sa iyang pasa, ngayon, kukuha siya sa 80 points. Ang iya sa Pembroke Capiz na rating, self-rating, 86 points ang yan nakuha. So, pasar siya. Pero, pagka-calibrate sa regional office niya, pag-calibrate nila, 92% din siya. So, mataas na siya percentage na sigurado na siya na madeklara na protected area. Wala ako nag-contact sa dira. Wala kami nag-contact dira. Kay tulad nakigangot ako kay Pilar Mayor Arnold Perez sa iyong mga staff sa Metro Pilar. Nakisugilanan mo na ako kay Congressman Howard Quinto sa 1st District of Capiz.
nagsigilanan ako kay Governor Rodinel Otor Castro. In three straight days, tatlo na-meet ko na sila mga opisyalis sa probinsya ng Capiz. Kag nagpasalig si Governor Castro, ng iyang asawa, si Congresswoman, sa si Congresswoman, Baby Jane Castro, mag-supportar kayo sa siningag na. Kaya ang among plano, duhaabihan ka pamaagi. It's either maging presidential proclamation siya, so through our secretary, through the president, ang president ang mapirma. Ikabuha ang legislation. So, sa amin, we're not taking chances na it should have been protected 20 to 30 years ago, and now is the right time to because nag-gain siya sa traction sa media, so dapat din naman i-sustain niya siya. Pag hindi na naman dapat kapag palipason, wala na sang insakto na chimpo agad nga ma-declare na protected seascape kundi sa subong na chimpo. So, nagpanawagan kami sa mga tanong ng congressman dito sa Panay Caguimaras na magsuportar sa siningagda. Subong kay Senator Loren Ligarda na taga-Antigigid, si Senator Isan Tiberos na may taga-Iloilo at taga-Capiz siya. Kaya siyempre nagambal man sa akin si Congressman Ginto na mabulit siya si Senator Lito Lapid, kang iban pa, kag si Senator Bam Aquino, kag si Senator Risa, Senator Kiko Pangilinan. Bila kami kay ang agriculture kay Senator Kiko, so fisheries is also part of that. And we're also reaching out to the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and other agencies, especially sa Philippine Coast Guard, kag sa lokal naman tayo dagat. Kaya ang trust ng ating subong Secretary Lutilia, ang blue economy. So, ang blue economy, hindi siya sa dagat na protection. Kay, sa initial assessment that we conduct in 2011 ng 159 hectares pa ang seagrass. Galing kay, pag-conduct sa last year, nakita mo ng seagrass, mga 125.24 hectares na lang. So that means, mga almost approximately 34 hectares ang nandiya na naguba na. Ito yung siyempre, wala man yung kabalungitan. Kaya mababaw, ang seagrass, ang pinakamababaw yung point is 0.5 meters up to 5 meters. So, kung mag-low tide, expose na siya sa atin sa sunlight. Tapos, siyempre, hindi agad tapak-tapak ng mga wala may mga disturbance yung nagkatabo. So, ano na siguro mga dapat yung nagka-degrade. So, trying to save it, the seagrass meadows and the Tukad Reef, a good assurance siya na yung rich fishing ground sa Pilakadlaw, ang pagprotektarya kapag declare na protected seascape. Because one thing, Pilar is bordering Carles, Iloilo. So, bala natin diri sa probinsya sa Iloilo, masyado ka masupog diri ang bantay dagat ni sa mga ginapangunahan pa ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas. So, tungod sila, ang mga iba ng taga-Iloilo, wala kaya mga border towns ito, kasi hindi na dito sila sa Tukad Reef nagpangisda. Pero maayo na ganit sa bunya, kaya gina-activate na ni Governor Castro ang bantay dagat dito sa probinsya ng Capiz. So, ang mga lokal man na panguluhan sa Pilar, hindi ko tinumaman na mag-organize sa ilang community at protektahan ini. Dili abi sa Tukad Reef, makita na dili ang sa seagrass sa seagrass, out of 18 species sa buong Pilipinas, 9 ang makita ng seagrass sa Capiz. Actually, nakita naman niya sa among 10. Dahil kaya wala na, inisip rin namin 9. Kaya tungod nga ang isa, nasagwa sa ang assessment area namin. So, may 48 species na siya sa hard and soft corals ng Tukad Reef. And out of that, ang kinanglan lang para magpasar siya, may duha ka vulnerable species ng hard or soft corals. Ang nanatabo, ang gila sa sa Tukad Reef yan, 6 ka-vulnerable species ang may ara. And 9 endangered species. So, they are usually protected by the people of Capiz. Kaya ginatawagan siya mga seafood capital, but they could not point to something that ginaprotektahan ng ilang seascape. So, hoping with this interview and exposure of Tukad Reef and the seagrass meadows of Pilar Capiz, it would gain traction
that would reach the halls of Congress and even the palace, Malacan Palace, para na ma-declare either through proclamation or through a legislation. Doc, no, nakita nato ng urgency man sa inyong mga work kay ti ginahikot yun na subong no ang mga tikang agud nga mapadasig ang pag-declare no bilang protected seascape sang Tukad Reef. But may ara kita ayhan Doc nga timeline kung san o pwede or san o ayhan no mapasar no ang legislation nga ini through our congressmen diri sa Panay Island. Actually, pagbisita ko kay Congressman Howard Ginto, siya sabihin na, so harap ng draft bill sa akin na i-finalize ko na lang sa Monday, kaya gina-review naman ang technicalities para nga by Monday, by next week, pwede naman masabit sa kay Congressman Ginto o kay Congresswoman Baby Jane Castro. Siyempre, may mo kami sa mga counterparts nila sa Senate, kaya tinagkiningan sa counterpart bill ini. Sir, kadako gali no sang base sa inyong ecological survey, kadako gali sang seagrass no sang 125 hectares and 160 or 110 hectares naman niya for coral reef, and also may ara sa mga endangered species nga nahamtang dira no sa Tukad Reef. So siguro para mas maintindihan sa mga pumuluyo, no, especially sa mga neighboring coastal municipalities dira sa probinsya sang Capiz, Doc, no, ano ang significance no sang Tukad Reef sa province of Capiz and most especially sa coastal communities? Sa mga kanila, importante ni siya nga ecologically tungod kay habitat siya sa mga isda, sa mga species, sa tugong, marine turtles, kag shellfish. Mga 3 weeks ago, over the weekend, duha ka green sea turtle dira ang lubong nakita sa baybayon sa Pilar. Natatay kay tubig igo sa propeller sa elisible sa motor bangkas. So, hindi sila kanabaw lang na nagkaigo sila. So, tuwang gabi lang in a single day. So, dapat kung dapat define siya na di wala dapat maagi. Nga dapat malikawan sa mga motor bangkas ang pag-agi dira sa seagrass kag sa Tukad Reef. Dapat i-define sa Philippine Coast Guard kung diin siya na pwede nga mag-agi. Nga hindi mo danger ang ating mga marine turtles. Ikalawa, naman natin ang importansya sa punsang tourism. Ang kilala lang natin ang Apo Reef, Bataha Reef, pero wala kita kabalo. Right here in the province of Capiz, Tukad Reef is sitting down as an ecotourism dive spot someday. Ito mo sa iyang mga endangered species at vulnerable species na arat sila nga. May nakita pa kami ng mga bivalves nila, mga giant clams. Mga juvenile pa, mga pa sila. May mga aram ng 3 ka species ng reptiles ng sea snakes. So, ang amin ang pasabi, because very limited time and very limited budget, ang hindi naman ma-assess ang Bilungi area. We have prepared a proposal for a full-blown assessment. Should it be declared or should it not be declared? But we passed that to the central office asking for foreign funding for that. But I'm very optimistic about it. But may ko basi dugay pa bala. So sa atin lang yan, bisang legislation ang anay. At least kung may include sa legislation that Congress would appropriate funds for that. So, kay bisan, kaya nakinangan na po. Ito na time is running out for the environment, and I have read that only 25% of corals na lang bala ang nabilin sa buong kalibutan kay ang matama tinutulog sa climate change, sa coral bleaching, and ito yung problema sa crown of thorns. Kaya sa amin mismo, bisan sa sa DNR, sa amin sa Pedro Campus mismo, wala kami sa diving equipment. Wala kami sa underwater camera, may GoPro lang kami. And mga compressors, mga bangka na kaya ginapahulam lang sa amin sa Capiz Provincial Environment and Natural Resources. Iyas ang Kapendro na ginapanguluhan ni Sir Alan Castro. Julio. So, siya yung nagapahulam sa amin. So, joint collaboration with the Kapendro under the Office of the Governor and DNR and the Municipality of Pilar. So, may man kasi Regional Executive Director naman
Paulo Villa, nag-deho na siya sa isa ka special order. Kaginti po niya ang kanang mga divers namin sa Region 6. Kaysa amon sa Capiz, duha lang ang mga trained na divers. Free diving pa lang, hindi pa bigyan sila mga expert siya. Pero hindi ko tungkol sa pag-ano ni Director Lorilla, na ang tanong ng divers rin sa Guimaras, sa Aklan, ang iba rin sa Guimaras, sa Aklan, sa Iloilo, nagbulig niya para ma-assess ang underwater. Kaya mabuday abing underwater, kaya hindi mo siya makita. Kaya lang mag-dive dito. Yes. And I have to agree with you, Doc, no? Kay, na-mention mo kaina, kilala ang iban nga mga reef, Tubataha, Apo Reef, no? Sa Pungsod, Pilipinas. Not so much about Tukad Reef, no? And in fact, December ko lang nabalaan, no? About Tukad Reef. Kay naghiwat ang DNR Western Visayas sang media pasasalamat and press conference, and you were there also, Pedro, yes, no, sa amo nga aktibidad kag dito na nag-shed light, no, ang Tukad Reef, and from that, no, amat-amat naman ang inyo nga promotion, ang inyo nga paghatag sang EIC materials regarding sa Tukad Reef, no. That's why nabalaan man namon sa media ang inyo nga effort, no, sa Tukad Reef and sa pag fast track, no, sang legislation para ma-declare as a protected area. So siguro once nga mangin isa ka protected seascape ini Penro, no? Is it the first protected area sa province of Capiz, kung assuming nga ma-declare na ini as protected area? Yes, it would be the first and only protected area in the province of Capiz. Mayara kami yung Panay River watershed. Galing siya, 36 years na siya, wala pa siya yapon declare. And ang Buday Syndicate tungkol kinapropose ng BIA na tidak na patindugon sa dam. So, maapektuhan ng iya area. So, though sa bumundo initial components lang siya, may pangbilang siya, pero hindi siya fully funded kitungod na hindi siya yung protected area, hindi na declare. And we also have one, it's a protected landscape that is in Dumalag, Capiz. Dumalag, o yung Mount Panginraon. We are also working out for it to be declared as a protected landscape. But between the two, I'm more biased with Tukad Reef because Tukad Reef, yung Mount Panginraon can be seen. So pwede siya madali ang enforcement sa mga environmental laws nila. Yung may mga local government na mag-tie up sa amin, magbulig. Pero, ang protection niya sa seascape, sa Tukad Reef and seagrass, medyo magbulay na niya because it's underwater. Correct. And what if may mag-penetrate nila na kagahon o gabi ng mga illegal fishers ng commercial fishing vessels? Yung kung madula ka ng guba, bigla ang kanubo ng gems ng Capiz. Now that you mentioned about mga illegal fishing, Doc, no, anong mga current conservation efforts ng DNR Capiz para mapangapinan ang Tukad Reef, no? Is it allowed nga ang mga turista naton maka-dive sa Tukad Reef naton, or may mga regulations bala kita sa fishing dira malapit, no, sa Tukad Reef? Wala pa na siya sa regulations as far as the DNR is concerned or Penang Capiz is concerned, because we only come in kung may na siya na protected area management board or kung na-declare na siya na protected area. So, siguro coordination ng ideyaan sa local government sa Pilar, sa kay Mayor Arnold Perez, sa iyang bantay dagat, kag sa iyang Mendromo office, kag sa province niya ang ilang bantay dagat, kag sa mga programa na ginagapatupad sa Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office. But for us to be directly involved in that, magluwas sa pasta, wala pa. Ang aming galing gusto nga mag-fast track na siya. Agad nga, once nga na-declare siya protected area, may protected area management board siya, which will be led by will be chaired by the regional executive director, and the governor will be the vice chair of that board. And siyempre kanila naman sa mga tanang na barangay captains na involved nila, members mo na, and members from the academy, from the scientific community. Because this is what we lack kalabanan sa amin agriculture,
forestry, siyang sa DNR. We lack scientists and we lack marine biologists. Kung may araman ng mga marine biologists, wala sila nagadugay katulad ng mga better offer ang other agencies. So, kailangan pagigyan naman sa mga klase ng mga technical ng mga tao, mga scientists, kung sa dugang pagtuon. And of course, we have also to involve the community. For example, may Bantay Lusay ka, may Bantay Bahura. Ang Bantay Lusay is sa local name of Seagrass, or Bantay Bahura, ang coral reefs. So kung may alam ba na, dapat may patrol boats ka, di ba? Dapat may allowance mo sila. Other moving or mga watchtowers na you can view it from afar. Kaya mga 7 kilometers, isa sa watchtower lang makita mo na siya. And of course, coordination with the Philippine Coast Guard. Kung kaso, if they have to put up a station there, parang yung kaso may illegal fishers, di ba pwede siya kabulin ka pang lagas or pag-apprehend just in case. Doc, no, for purposes lang sang comparison, no, once nga ma-declare na protected seascape, do pareho ini siya sa Guimaras, ang ilang protected seascape. Taklong Island, Yes. Taklong Island, National Marine Reserve. Last year lang siya na-declare. For how many years nga nag-exist siya, initial component lang siya. Last year na siya na-declare. Pero hoping kami yan, I'm looking at the way yung Sicugon Island, the path that Sicugon Island being declared as a protected area. Congressman Tupas passed a bill and it passed Congress. And it was declared. Even before yung pasa siya, nag-uri ang pasa niya. So kami, nakita naman ang pasa, nakita naman ang dako, ang potential, kaya makasali siya sigurado. So we were hoping against hope na si Ma'am Popo, binistorya pa. Hoping against hope na within the year or the next, this bill would pass. And I don't think our congresspersons and our senators would have objections on this. Except for person we have to consult the local community. May maapektuhan ng mga fishers, may mga motor bankas na maapektuhan. Pero initially, nag-istorya kami sa staff ni Congressman Ginto, kaya may fish port yata na ipatindog siya dira. So, dito mag-duck yung kwan. Pero, sagwa siya sa Seagrass na meadows. So, that's good because the congressman and his staff are already looking for ways na ma-avoid matandog ang reef kag ang seagrass. Siguro, Penro, no, ang sa ato naman yung community, paano naton mapataas ayhan ang ila ihibalo regarding sa tukad reef, no? Kasi na-mention mo kaina, wala pa sang regulation, no, restrictions coming from DNR itself, kasi wala pa siya na-declare as a protected area. Pero, paano ayan nato niya mapataas ang level sang ihibalo sa mga pumuluyo para sila man, no, maka-act kag makapangapin sang tukad reef? Actually, since last year, mayroon kami ng for-shore delineation and profiling. Ang mga for-shore areas between the high tide and the low tide ang Capiz. Mayroon kami ng survey kag profiling sa mga resorts, mga balay, mga institutions, simbahan, barangay halls. So namin ko, while doing that, we were already conducting the PASA. And siyempre, may key informant interview, KII. Siya, kuha nila mga dugay na sa lugar na may ihibalo kag interest sa inang lugar kung ano. So, that itself is a community awareness na And sa mismo sa local government, very enthusiastic, they are passionate, I could say, na membro nila. And is their staff. Bisan ganayan nila na sunduyaya. Grabe nila yung passion sa ilang yung obra. So, and they are about to launch something women-driven activity dila sa coastal areas ng Pilar. And within the year, I think it's within the year, ngayon nila na. So, ang amo lang yan, limitado ng mga pondo naman, maampun niya, mapuri kami sa among resources na kung ano yan, basta ma-heighten ang awareness ng mga tao nila. So, ang iba natin kung mga misconception,
may misinterpretation na ay di ko protected area na hindi na kami pinipili kasunod, hindi na kami Yes, oo, pang-isda. Pedro. Pero hindi pinipili. Hindi naman ang dahil dapat mag-speculate kita kahit tungod pagka may protected area na, ang board ang mag-determine kung anong dapat hindi dapat. Kag ang board ang mag-determine kung may open season bala kag closed season for to give the chance for the fish to spawn para mag-itlog mag-itlog siya para madamo siya. So kung open season pwede man na siya either na hook, line, and sinker lang. Hindi kita commercial quality ano lang ulit lang. So kung yung 5 mesh nets wala, sundan nila ako hindi. So, mga sahid na ba sa sahid na ko kay, pinakadish yung, ang bottom sa ocean floor. So, mga mo na, that would eventually evolve as time goes by. But the most important thing is that it should be declared as a protected area. And the fact that you're here, no, Penro, no, gintagaan mo kami sang ihibalo about to ka-drift, dako na inang bagay para mas may baluan namon kung anong to ka-drift, no, significance ni kag anong ayan epekto no kung once nga ma-declare ini as a protected seascape no, so at least makaspark ini positive action sa mga listeners naton, and in fact no nangin aggressive ang DNR CAPI sa pag-promote no sa Tukadrift, and in fact you were invited also no sa mga national interviews regarding sa Tukadrift, so hopefully batian no malantaw sa aton nga mga pumuluyo especially dira sa Capiz ang inyong mga interviews agud no nga sila man no makapangapin sang dunang manggad no ang ginapabugal nga Tukadrift sa province of Capiz. Siguro any parting message na lang siguro Penro no sa mga pumuluyo, mga partner institutions or agencies no, especially sa aton nga mga legislators nga like you, no, panikasog nga ma-declare as a protected seascape ining Tukadrift. Una sa tanan mo ko sa less than 5 minutes na ABP. Kay kabugan siya i-explain sa ibang tao kung hindi mo siya nakita ang visuals niya. Kag may mga statistics na siyempre makita nila kung ano na siya Because it's less than 5-minute videos. For me, hindi na kayo i-explain. Kaya siya mag-explain sa congressman. Medyo mo maglay ipapicture o sila kung ano yung itsura sa sigras, ano yung itsura sa bahura sa isang coral reef. So, that's the first one. Kaya, for it to be easily explained. Ang ako na dili mambo, ako tagpamabalan ko sa DNR Penro Capiz. Pero nabalaan ko nga ang mga kapisnons, kaya mga kapisenyos, masyado ni sila ka-excited sa sini nga hagna. Kag sumunod nila ang iba nitong batian nga ang hindi ka importante, ang ara ganun nga ecological gem. Ang ara sa probinsya ng Capiz, nga subong lang itagaan sang pagkilala. So, ang ako niya, nagkabal ko posible siguro nag-align ang stars namon ni Mayor Perez. Nag-align ang stars namon ni Congressman Ginto kag ni Governor Castro. Nasa subo niya, very enthusiastic kami about this, and I hope the others would align with us so that Tukadrift would be declared, including the Sigras Meadows, as a protected seascape. Hopefully, the stars would align with us. Amen. Kabay pa, Pedro, no? Yes. And syempre, kabay pa, no, nga ma-maintain ang enthusiasm ngayon na until, no, nga ma-declare gidya as a protected seascape ining Tukadrift, no, sa probinsya sang Capiz. And, of course, thank you, Pedro, sa imong tiempo diri sa amon. Bala namon, no, wala ka mo sa opisina kung Biyernes, ba't ginhatagan mo gid kami sang tion nga makaupo diri sa Yes, thank you Ma'am Judy Bernas no ang nag-coordinate sa aton ang tulay kung nga na interview naton direkta no si Dr. Ernest Federizo. Again Doc, thank you so much sa imo nga oras diri sa amon kag maayong aga sa imo. Welcome, maayong aga sa imo.
Dali na, to give on down Western Visayas. Nabatian mga kaabyanan ng aton nga interview with Dr. Ernest Federizo, ang OIC Provincial Environment and Natural Resources Officer sa DNR Capiz. Ngayon, naghatag sa aton sang update regarding sa Tokadrift, no, dira sa maya probinsya sang Capiz. Visayas. And again, no, gusto natin i-acknowledge ang Public Information Officer sa DNR Penro Capiz, si Ma'am Maria Judy Bernas, no, nga nagtaytay para nga ma-interview naton si Dr. Ernest Federizo. And also, shout out ko lang si Sir Dondon Dalmasio, no, Donald Dalmasio, nga nagbulig man sa aton para maka-coordinate kita kay Ma'am Maria Judy Bernas. To give on down Western Visayas. Isa naman ka lugar mga kaabyanan ng aton nga natukiban diri sa Western Visayas ini ang Tokadrift To give on down. sa masunod nga Dali na. edisyon no sang programa Tukib. Makaupod naton ang resident volcanologist sang DOST FIVO Teknolohiya. si Engineer Kinsha Dali na. na maghahatag sa aton no sang iya nga journey. Paano ayan siya nangin resident volcanologist sang DOST FIVOX, partikular no sa Canlaon Volcano Observatory. Sayan at kultura. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upod, especially sa Facebook Live no sang Radyo Pilipinas Iloilo kag sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Gusto man naton nga itamyaon sang happy morning kabay pa safe ang aton nga mga kauturan subong no nga nagapamati kay subong may ara kita sang tropical storm sa Philippine Area of Responsibility. Stay safe and dry no? And syempre gusto naton tamyawon man Ang mga solusyon sa problema pinaagi sa si Sir Jason Briones Saliave Dali na. and ang aton nga DNR Western Visayas kay Sir Artem Colacion no. Tugibon ang mangugar sa Thank you sa inyo nga tanan. kasaysayan. And also sa aton man nga mga katuwang technical diri sa studio Sir Alan Defante kag sa transmitter Tugib, Western Visayas. Sir Jeffrey Betita. Mga kaabyanan nanging kaupod ninyo Hope Tarichante kag giniang Tukib ang sayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.